Isang mapagpalang araw sa inyo, mga kapuso. Ako po si Elsa at muli kayong nakikinig sa tinig ng pag-ibig. May mga sugat na akala natin ay hindi na maghihilom. Paano kung ang mismong sugat na yon ang magiging daan para buuin hindi lang ang sarili mo, kundi ang isang buong komunidad? Ito ang kwento ni Marian. Isang kwento kung paano ang isang pusong winasak ng pagtataksil ay muling titibok, hindi para sa paghihiganti, kundi para sa pagbangon. Halina't pakinggan natin ang kanyang paglalakbay. Hindi ka nararapat dito. Ang mga salita ay tumama kay Marian na parang isang sampal, mas malakas, mas masakit. Nanggaling ang mga yon sa biyenan niyang si Arlene, ang babaeng tinuring niyang pangalawang ina. Mama. Halos pabulong na sabi ni Marian. Ang kanyang boses ay mahina pa mula sa panganganak. Ilang linggo lamang ang nakalipas. Huwag mo akong tawaging mama. Sigaw ni Arlene, ang mukha nito'y puno ng galit na hindi maintindihan ni Marian kung saan nanggagaling. Isa ka lang pabigat sa pamilyang ito. Isang walang kwentang babae na walang ibang ginawa, kundi umasa sa anak ko. Automatikong napalingon si Marian kay Rico, ang kanyang asawa, ang ama ng kanyang anak. Nakatayo lang ito sa likod ni Arlene, ang mga matay nakaiwas, ang mga labi ay tikom. Walang salita, walang pagtatanggol. Ang pananahimik ni Rico ay mas matalas pa sa kahit anong patalim. Parang nabibingi si Marian. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na tibok ng kanyang puso at ang mahinang pag-ungol ni Lucas, ang kanyang bagong silang na anak, sa kanyang mga bisig. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Naalala niya ang mga gabing halos hindi na siya natutulog. Tinatapos ang mga plano para sa proyekto ni Rico. Naalala niya ang isang pagkakataon. Dinalhan siya ni Arlene ng kape at sinabing, "Salamat sa tulong mo sa anak ko, Marian. You are a blessing." Isang kasinungalingan. Lahat pala ay isang malaking kasinungalingan. "Lumayas ka," mariing utos ni Arlene. Isang maleta ang itinulak nito sa sahig na gawa sa marmol. Maleta ni Marian. "Dalhin mo ang bata at umalis ka na sa pamamahay na ito." Ang bawat salita ay parang suntok sa sikmura. Ang bahay na ito, ang bahay na pinuno niya ng pangarap, ang bahay kung saan niya binuo ang kinabukasan nila ni Rico, ang kinabukasan para kay Lucas. Hinawakan ni Marian ang doorknob. Malamig. Kasing lamig ng mga titig na ipinupukol sa kanya. Dahan-dahan siyang lumabas. Yakap-yakap ang kanyang anak. Hindi siya lumingon. Alam niyang kapag lumingon siya, tuluyan siyang bibigay. Narinig niya ang bigat ng pagsara ng pinto at ang matalas na tunog ng pag-lock nito. Tapos na. Nakatayo si Marian sa pasilyo ng condominium sa labas ng unit na dati niyang tinatawag na tahanan. Wala siyang pera. Wala siyang damit maliban sa suot niya. Ang tanging yaman niya ay ang maliit na sanggol sa kanyang mga bisig na nagsisimula ng umiyak. Ang iyak ni Lucas ay parang sigaw ng katotohanan. Silang dalawa na lang ngayon. Silang dalawa na lang laban sa buong mundo. Ang iyak ni Lucas ang gumising kay Marian mula sa kanyang pagkamanhid. Kailangan niyang kumilos. Hindi para sa sarili niya, kundi para sa munting anghel sa kanyang mga bisig. Hinubad ni Marian ang wedding ring sa kanyang daliri. Malamig ito at tila ba mas mabigat kaysa dati. Ang huling piraso ng kanyang nakaraan. Ang simbolo ng mga pangakong ngayon ay abo na lang. Iniabot niya ito sa salamin ng isang sanglaan at pinalitan ng ilang pirasong libo. Sapat na para sa isang simula. Ang simula na yon ay isang masikip na eskinita sa nabutas, kung saan ang amoy ng alat ng dagat ay humahalo sa amoy ng isda at putik. Ang natagpuan niyang tirahan ay isang maliit na kwarto sa isang gusaling gawa sa pinagtagpi-tagping yero at kahoy. Pumasok siya at ang unang sumalubong sa kanya ay ang halumigmig at dilim. Habang inilalatag niya ang isang manipis na kumot sa sahig para higaan ni Lucas, isang matandang babae ang sumilip sa pinto.
Ang mga mata nito'y mapanuri, ang mga labi nakaismid. Bagong lipat? Tanong nito. Ang boses ay magaspang. Tumangulang si Marian. Masyadong pagod para magsalita. Humph! Ungol ng matanda. Natila nabasa ang buong kwento ng buhay niya sa isang tingin. Isa na namang magandang babae na nagpaloko sa mayaman. Anong akala mo sa buhay? Hija, parang teleserye. Tumagos ang mga salita sa puso ni Marian, pero wala na siyang lakas para masaktan pa. Yumuko na lang siya at niyakap si Lucas. Narinig niyang umalis na ang matanda. Nag-iiwan ng mga salitang masakit at ng pakiramdam na lalo siyang nag-iisa. Iyon ang kanilang unang gabi. Sa gitna ng ingay ng mga nag-iinuman sa labas at ng paminsan-minsang tulo mula sa bubong, si Marian ay umiyak ng walang tunog. Umiyak siya para sa mga pangarap na nawala, para sa tiwalang nasira at para sa kinabukasang hindi niya alam kung paano haharapin. Kinabukasan, nagising si Marian sa isang mahinang kaluskos sa labas ng kanyang pinto. Dahan-dahan siyang sumilip. Wala siyang nakitang tao, pero may isang maliit na mangkok sa kanyang paanan. Umaasap pa ito. Lugaw. Mainit na lugaw. May narinig siyang pag-ubo mula sa kabilang kwarto. Boses yon ng matandang babae kagabi. Bago pa man siya makapagpasalamat, narinig niya itong sumigaw na parang alam na nakikinig siya. Para sa bata, hindi para sa'yo. Kailangan niya ng gatas. Napangiti si Marian sa unang pagkakataon sa loob ng 24 na oras. Isang mapait, pero totoong nangiti. Sa gitna ng kasungitan, may isang patak ng kabutihan. Habang dahan-dahan niyang kinakain ng lugaw, nag-ring ang kanyang cellphone. Isang unknown number. Nag-aalangan man, sinagot niya ito. Hello? Is this Marian Reyes? Tanong ng isang malamig at formal na boses lalaki. Yes, speaking. This is Attorney Sandoval, representing Mr. Rico Lorenzo. I am calling to inform you that we will be sending the divorce papers to your last known address. Furthermore, Mr. Lorenzo requests that you cease any and all attempts to contact him or his family. Any future communication will be considered an act of harassment. Hindi na nakasagot si Marian. Ang tanging narinig niya ay ang tunog ng pagbaba ng telepono. Biglang nanlamig ang lugaw na hawak niya. Ang kaunting init na naramdaman niya kanina ay biglang naglaho, pinalitan ng yelo na bumalot sa kanyang buong pagkatao. Lumipas ang mga araw na naging linggo. Naging rutina na ni Marian ang bawat sandali. Ang pagpapatulog kay Lucas, ang pagtitipid sa kakarampot na pera, ang tahimik na pagtanggap sa paminsan-minsang mangkok ng pagkain mula kay Ate Nena, na palaging may kasamang masungit na komento. Isang hapon, bumuhos ang isang malakas na ulan. Hindi ito bagyo, pero sapat na para subukin ang tibay ng mga bubong sa kanilang lugar. Narinig ni Marian ang sunod-sunod na mura at sigawan mula sa labas. Sumilip siya. Ang bubong na yero ni Ate Nena ay tinatangay na ng hangin at bumubuhos ang tubig sa loob ng bahay nito. Ilang kalalakihan ang nagmamadaling umakyat, sinusubukang ibalik ang yero. Pero sa bawat pagpukpok nila ng martilyo, tila mas lalong lumuluwag ang mga pako. Mga walang silbi. Sigaw ni Ate Nena. Basang-basa na sa ulan. Pinapanood lang sila ni Marian. Sa isip niya, automatikong tumatakbo ang mga kalkulasyon. Maling anggulo ng yero, maling sukat ng pako. Kakainin lang ng kalawang na kahoy ang puwersa. Ngunit sino siya para magsalita? Isang baguhan. Isang dayo. Pero nang makita niyang binubuhat na ni Ate Nena ang maliit nitong altar para iligtas sa baha, hindi na siya nakatiis. Lumabas siya, kinuha ang mas malaking martilyo mula sa isang lalaki at umakyat sa bubong na parang sanay na sanay. Nagulat ang lahat. Walang nagsalita. Pinanood lang nila si Marian. Habang maingat niyang inilapat ang yero, hinanap ang pinakamatibay na bahagi ng kahoy sa ilalim at sa dalawang malakas at tiyak na pukpok, ibinaon ang pako.
hanggang sa dulo. Gumawa siya ng isa pang butas para sa dagdag na suporta. Pagkatapos ng ilang minuto, tumigil ang pagtagas. Bumaba si Marian, basang-basa at medyo nanginginig sa ginaw, pero may kakaibang pakiramdam sa kanyang dibdib. Isang bagay na matagal na niyang hindi nararamdaman. Silbi. Nakatayo si Ate Nena sa harap niya, hindi makapaniwala. Bumuka ang bibig nito, pero walang salitang lumabas. Tumangulang ito, isang tango ng pagkilala. Saan mo natutunan ang ganyang structural bracing? Isang boses lalaki ang bumasag sa katahimikan. Napalingon si Marian. Isang lalaki na hindi niya pamilyar ang nakatayo sa di kalayuan. Simple lang ang suot nito, pero seryoso ang mukha at may hawak na notebook na tila may sinusuri. Nakatingin ito sa kanya, hindi tulad ng pagtingin ng mga kapitbahay niya. Ang tingin nito ay puno ng profesional na kuryosidad. Siya si Tomas, isang engineer na nagtatrabaho para sa isang NGO na tumutulong sa mga komunidad na nasa high-risk areas. Kanina pa niya pinapanood ang buong pangyayari. Hindi agad nakasagot si Marian. Arkitekto po ako. Ngumiti ng bahagya si Tomas. Isang ngiti ng paghanga. Halata nga. Sa sandaling iyon, sa gitna ng amoy ng putik at basang lupa, naramdaman ni Marian ang isang kislap ng pag-asa. Baka sakali, may lugar pa rin para sa kanya. Baka meron pa siyang pwedeng gawin. Ngunit ang kislap na yon ay agad na pinatay. Isang magarang sasakyan ang huminto sa dulo ng eskinita. Isang bagay na hinding-hindi mo makikita sa lugar na yon. Bumukas ang pinto at bumaba ang isang babaeng nakaputing bestida, pilit na iniiwasan ang mga putik sa kanyang mamahaling sapatos. Si Arlene. Nanigas si Marian sa kanyang kinatatayuan. Ang lahat ng tao ay napatingin. Dire-diretso si Arlene patungo sa kanya. Ang mukha ay puno ng pandidiri habang nililibot ng tingin ang paligid. Huminto ito sa harap ni Marian. Nandito ako para kunin ang apo ko. Sabi ni Arlene, ang boses ay malamig at matigas. Hindi siya bagay sa basura na to. Ang mga salita ni Arlene ay parang kulog na yumanig sa buong eskinita. Lahat ng mata ay nakatuon kay Marian, naghihintay ng kanyang reaksyon. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Ang dating Marian ay marahil yumuko na lang at umiyak. Ang dating Marian ay susuko na lang, pero hindi na siya ang dating Marian. Hindi, mariin niyang sagot. Ang kanyang boses ay hindi malakas, pero puno ng determinasyon na kahit siya ay nagulat. Anak ko siya. Hindi siya aalis sa tabi ko. Nagtaas ng kilay si Arlene na tila hindi makapaniwala sa kanyang narinig. At saan mo siya bubuhayin? Dito? Sa lungga na ito? Tignan mo ang sarili mo, Marian. Mukha kang basahan. Anong kinabukasan ang maibibigay mo sa apo ko? Bawat salita ay tumutusok, pero humigpit ang hawak ni Marian sa sarili. Isang kinabukasan na may ina. Isang kinabukasan na may pagmamahal. Isang bagay na hindi kayang bilhin ng pera ninyo. Nagsimula ng magbulungan ng mga kapitbahay. Nakita ni Marian si Tomas sa gilid ng kanyang mata. Nakatayo lang. Nagmamasid. Pero ang presensya nito ay nagbigay sa kanya ng kakaibang lakas. Wala kang karapatan. Sigaw ni Arlene. Nawawala na ang kanyang composure. Kukunin ko siya. Gagamitin ko ang lahat ng pera at impluensya namin para makuha ang guardianship. Subukan mo. Isang magaspang na boses ang sumabat. Lahat ay napalingon. Si Ate Nena. Humarang ito sa pagitan ni Marian at Arlene, nakapamiwang. Bago mo makuha ang bata, dadaan ka muna sa aming lahat. Hindi namin papabayaan ang isa sa amin. Isa-isang lumapit ang ibang mga residente. Tahimik na bumubuo ng isang harang sa paligid ni Marian at ng kanyang munting mundo. Si Aling Marites na may-ari ng karinderya. Si Mang June at Chuper, ang mga kalalakihang tinulungan ni Marian kanina sa bubong. Hindi sila nagsasalita, pero ang kanilang mga mata ay nagsasabing, hindi ka nag-iisa. Natigilan si Arlene.
Hindi niya inaasahan ng ganito, napalitan ng hiya at galit ang kanyang mukha. Padabog siyang tumalikod at bumalik sa kanyang magarang sasakyan. Bago siya pumasok, lumingon siya kay Marian, ang mga matay nagbabaga. Hindi pa tayo tapos. Nang makaalis ang sasakyan, doon palang bumigay ang mga tuhod ni Marian. Buti na lang at mabilis siyang nasalo ni Ate Nena. Nagsimulang umiyak si Lucas na tila naramdaman ng tensyon. Inakap ni Marian ang kanyang anak. Habang pinapatahan niya ito, naramdaman niya ang isang kamay na marahang humahaplos sa kanyang likod. Kamay iyon ni Ate Nena. Walang salita, walang sermon. Isang tahimik na pagdamay na mas makahulugan pa sa kahit anong salita. Alam ni Marian na babalik si Arlene at sa susunod, may dala na itong mga abogado. Hindi siya pwedeng mabuhay sa takot. Kailangan niyang lumaban. Kailangan niyang magkaroon ng sarili niyang pundasyon. Kinagabihan, nilapitan niya si Tomas na nagliligpit na ng kanyang mga gamit. Mr. Sandoval, panimula niya. Tomas na lang, sabi nito, may bahagyang kamumangiti. Tomas, ulit ni Marian. Yung NGO ninyo, ano po bang ginagawa ninyo dito? Nag-aaral kami ng mga paraan para gawing mas disaster resilient ang community. Bakit? Huminga ng malalim si Marian. Ito na. May ideya ako. Isang maliit na plano. Isang paraan para makatulong sa mga kapitbahay ko na patibayin ang mga bahay nila bago dumating ang tag-ulan. Practical lang. Low-cost materials. Hindi ko kailangan ng bayad. Kailangan ko lang ng pagkakataon. Tinitigan siya ni Tomas ng matagal. Pagkatapos ay tumango ito. Gusto kong marinig yan. Habang pauwi, binuksan ni Marian ang kanyang lumang laptop. Isang email notification ang sumalubong sa kanya mula sa isang hindi kilalang sender. Ang subject, Skyline Towers, urgent. Kinabahan siya. Dahan-dahan niyang binuksan ang email. Wala itong laman, kundi isang attachment, isang KD file. Nang buksan niya ito, nanlamig ang kanyang buong katawan. Ito ang orihinal na structural plan ng Skyline Towers, ang plano niya. At sa ibabaw nito, may mga digital na marka, mga pulang linya na nagtatanggal sa mahahalagang suporta, mga notasyon na nagpapalit ng materyales sa mas mura pero mas mahinang klase. At sa bawat pagbabago, nakita niya ang kanyang mga lumang komento, mga babala tungkol sa panganib na minarkahan ng isang malaking salita. Overruled. Nanginginig ang mga kamay ni Marian habang nakatitig sa screen ng laptop. Ang bawat pulang linya, bawat salitang overruled ay parang hiwa sa kanyang alaala. Naalala niya ang mga gabing pinuyatan niya para perpektuhin ang planong iyon. Ang pag-aalala niya sa kaligtasan ng istruktura dahil itatayo ito malapit sa dagat. Naalala niya ang pagpresenta nito kay Rico. Masyadong mahal, Marian, sabi nito noon, pero may ngiti sa labi. Practicality, love. Pero huwag kang mag-alala. I trust your genius. Hahanap ako ng paraan. Ang paraan pala ni Rico ay ang pagbaliwala sa lahat ng kanyang babala. Ang pagpili sa tubo kaysa sa buhay ng mga tao. Kinabukasan, dala-dala ang laptop, pinuntahan niya si Tomas sa maliit na temporary office nito malapit sa pier. Walang paligoy-ligoy, ipinakita niya ang email at ang mga plano. Seryosong pinag-aralan ni Tomas ang bawat detalye. Habang tumatagal, kumukunot ang kanyang noo. Grabe to, mahina niyang sabi. This isn't just cutting corners, Marian. This is deliberate negligence. Kung tama ang hinala ko sa soil composition dito, isang malakas na lindol o bagyo lang. Hindi na niya tinapos ang sasabihin. Hindi na kailangan. Anong gagawin ko? Tanong ni Marian. Ang boses ay halos pabulong. Itago mo muna to, sabi ni Tomas. Isinasara ang laptop. Mahirap mag-akusa ng walang matibay na ebidensya. Pero aalamin ko kung sino ang supplier ng mga materyales nila. Mag-iingat ka, Marian.
Kung sino man ang nagpadala niyan, alam niyang nasa panganib ka rin. Ang babala ni Tomas ay nag-iwan ng takot sa puso ni Marian, pero ang pag-aalala sa kanyang mga mata ay nagbigay din sa kanya ng kaunting kapanatagan. Sa kabila ng aninong ito, sinimulan nila ang maliit na proyekto para sa komunidad. Naglakad sila sa bawat bahay. Si Marian ang nag-inspeksyon at nag-drawing ng mga simpleng plano. Si Tomas naman ang nagpapaliwanag ng technical na aspeto sa mga residente sa paraang madali nilang maiintindihan. Naging magaan ang kanilang pagsasama. Nagkakaintindihan sila sa isang tingin lang. Pinag-uusapan nila ang tungkol sa tensile strength ng kawayan, ang tamang halo ng semento, at ang mga pangarap na gusto nilang buuin. Hindi lang mga gusali, kundi mga komunidad. Sa mga sandaling iyon, nakakalimutan ni Marian na isa siyang ina na itinaboy. Nararamdaman niyang muli siyang isang arkitekto, isang tao, isang hapon. Habang abala sila sa pagsusukat ng isang poste, aksidenteng nahiwa ng nakausling yero ang braso ni Marian. Hindi ito malalim, pero dumugo. "Naku!" sabi niya, medyo nabigla. Bago pa siya makakilos, kinuha na ni Tomas ang first aid kit sa bag nito. Walang salita. Marahan nitong hinawakan ang kanyang braso. Kumuha ito ng bulak at povidone iodine. Ang mga daliri nito ay magaspang dahil sa trabaho, pero ang paghawak nito ay napakagaan. Nagulat si Marian sa naramdamang kuryente sa pagdampi ng kanilang mga balat. Napatingala siya. Sakto namang napatingin din ito sa kanya. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Sa ilang segundong iyon, nawala ang ingay ng paligid. Ang tanging nakikita niya ay ang sinseridad at pag-aalala sa mga mata ni Tomas. "Ayan," sabi nito, matapos lagyan ng band-aid ang sugat. Binitawan nito ang kanyang braso na tila napaso rin. "Mag-ingat ka sa susunod." Tumango lang si Marian, hindi makapagsalita. Ang puso niya ay tumitibok sa paraang matagal na niyang hindi nararamdaman. Nang gabing iyon, habang natutulog si Lucas, nagpasya siyang harapin ng takot. Kailangan niyang malaman kung ano ang laman ng USB na iniwan sa kanya. Galing ito sa isang trabahador ni Rico. May karapatan siyang malaman. Isinaksak niya ang USB sa laptop. Iisa lang ang laman. Isang video file. Pinindot niya ang play. Ang video ay kuha sa isang construction site sa gabi. Madilim, malabo. Isang lalaking nakatalikod ang kausap ang isang foreman. Boses yon ni Rico. "Siguraduhin niyong walang makakaalam nito," sabi ni Rico. "Doblehin niyo ang bayad, basta gamitin niyo ang substandard na bakal na yan. Walang mag-iinspeksyon, ako ang bahala." Pagkatapos, may isa pang lalaki ang lumapit mula sa dilim. Isang matandang lalaki. At nang magsalita ito, nanlaki ang mga mata ni Marian. Boses iyon ng abogado ni Rico, si Attorney Sandoval. "Everything is under control, Rico," sabi ng abogado. "The paper trail is clean." Walang habol si Marian. Paulit-ulit na pinanood ni Marian ang video. Ang bawat salita ay parang lason na kumakalat sa kanyang sistema. Hindi lang pala siya ang niloko ni Rico. Niloloko nito ang lahat. Ninanakawan nito ng kaligtasan ang daan-daang pamilya na titira sa gusaling iyon. Kinabukasan, kitang-kita sa mukha ni Marian ang bigat ng kanyang daladala. Napansin ito agad ni Tomas. "May problema ba?" tanong nito habang nagkakape sila sa karinderya ni Aling Marites. Ikinuwento ni Marian ang tungkol sa USB. Hindi niya ipinakita ang video, pero sinabi niya ang nilalaman nito. Nakita niya ang pag-igting ng panga ni Tomas. "Mga demonyo," mahina nitong sabi. "Kailangan nating isumbong to." "Saan? Kanino?" sagot ni Marian, puno ng pag-aalinlangan. Hawak nila ang mga abogado. "Baka ako pa ang baliktarin." "Hindi tayo pwedeng manahimik," giit ni Tomas. "Pero tama ka. Kailangan natin ng tamang tiyempo." Sa kabila ng madilim na lihim na ito, itinuloy nila ang plano para sa komunidad. Nagtakda sila ng isang araw,
Isang Sabado para sa Bayanihan Day. Ang plano, sabay-sabay na aayusin at papatibayin ng lahat ang kani-kanilang mga bahay gamit ang mga materyales na bigay ng NGO ni Tomas at ang kaalaman na galing kay Marian. Dumating ang araw na yon na puno ng sigla. Ang buong eskinita ay naging isang malaking construction site. Ang mga lalaki ay nagbubuhat at nagpupukpok. Ang mga babae ay naghahanda ng pagkain. Ang mga bata ay nagtatakbuhan, tumutulong sa mga simpleng gawain. Ang hangin ay puno ng tunog ng martilyo, lagari, tawanan, at kantahan mula sa isang lumang radyo. Naging sentro ng lahat si Marian. Mang June, mas maganda kung may diagonal brace po tayo dyan. Aling Marites, pakidoble po ang pako sa gilid na yan. Lahat ay nakikinig sa kanya. Ang dating dayo ay naging leader nila. Ang babaeng minatamata ay naging pag-asa nila. Sa gitna ng abala, nakita ni Marian si Tomas na karga-karga si Lucas na tuwang-tuwa namang pinaglalaruan ng ballpen sa bulsa ng engineer. Isang ngingiti ang gumuhit sa mga labi ni Marian, isang ngiting totoo at magaan. Nang tanghalian, nagsalo-salo ang lahat sa isang mahabang lamesa. Pansit, adobo, kanin. Simpleng pagkain pero parang piyesta. Umupo si Tomas sa tabi ni Marian. Alam mo, sabi ni Tomas, matagal na akong gumagawa ng community work pero ngayon ko lang naramdaman to. Yung parang pamilya. Ako rin, aminado ni Marian. Dito, naramdaman kong may halaga ako, hindi dahil sa apelyido o sa pera, kundi dahil sa kung sino ako. Habang nag-uusap sila, si Lucas, na ngayon ay nasa sahig at sinusubukang gumapang, ay biglang itinukod ang mga kamay at paa. Sinubukan niyang tumayo. Ilang beses siyang natumba, pero sinubukan niya ulit. Napatingin ang lahat. Hala, tatayo na si Lucas, sigaw ni Aling Marite. Sa huling pagsubok, bigla siyang natumba papunta sa isang balde. Bago pa siya bumagsak, sabay na dumamba si Marian at Tomas para saluhin siya. Ang kanilang mga kamay ay nagtagpo sa ilalim ng maliit na katawan ng bata. Nagkatinginan sila, isang ina, isang bata, at isang lalaking handang sumalo sa kanila. Sa likod, nakita nilang nakangiti si Ate Nena. Ang masayang sandali ay biglang pinutol ng pagdating ng isang van. Bumaba mula rito ang 4 na lalaking nakaunipormeng pang-security at isang lalaking nakabarong na may dalang mga papeles. Magandang hapon po, sabi ng lalaking nakabarong, pero ang boses niya ay walang kabuhay-buhay. Nandito kami para ipaalam sa inyo na ang lupang ito ay sakop ng isang bagong development project. May dala kaming notice to vacate. Ipinakita niya ang papeles. Sa letterhead sa itaas, nakasulat ang isang pamilyar na pangalan ng kumpanya, Lorenzo Corp, ang kumpanya ni Rico. Ang notice to vacate ay parang bombang sumabog sa gitna ng kanilang munting piyesta. Ang tawanan ay napalitan ng galit at takot. Anong karapatan ninyo? Sigaw ni Mang June. Dito na kami isinilang. Pasensya na po, pero legal po ang aming mga dokumento. Sagot ng lalaking nakabarong, hindi nagbabago ang ekspresyon. Binili na ng Lorenzo Corp ang buong lote na ito. May 1 buwan kayo para lisanin ang lugar. Alam ni Marian na hindi ito nagkataon lang. Ito ang ganti ni Rico. Hindi niya makuha si Lucas, kaya't sisirain niya ang buong mundong nagsisilbing proteksyon para sa kanila. Ito ang paraan niya para sabihin, ako pa rin ang may control. Sa mga sumunod na araw, binalot ng tensyon ang komunidad. Sinubukan ni Tomas na kausapin ang mga abogado ng NGO, pero ang sabi nila ay mukhang malinis at legal ang pagbili sa lupa. Isang legal na laban ang aabutin ng taon at wala silang ganoong karaming oras. Isang gabi, tumunog ang cellphone ni Marian. Isang hindi pamilyar na numero. Hello? Marian? Nanigas siya. Ang boses na yon. Ang boses na minsan ay bumubulong ng pagmamahal sa kanya,
Ngayon ay tunog ng isang kaaway. Rico, narinig ko ang balita tungkol sa community ninyo. Sabi nito, may halong pang-aasar sa boses. Kawawa naman sila. Masisira ang mga bahay na pinaghirapan ninyong ayusin. Hayop ka. Hindi na napigilan ni Marian. Bakit mo to ginagawa? Simple lang, Marian. Gusto kong matahimik. Ayokong may anino ng nakaraan na sumusunod sa akin. Especially an architect's shadow. Natahimik siya sandali. May offer ako sa'yo. Wala akong interes sa kahit anong galing sa'yo. Pakinggan mo muna. Pagpapatuloy ni Rico, kalmado. Ibigay mo sa akin ang full rights sa Aurora project design mo, yung isinabmit mo sa international competition noon. And in exchange, iiwan ko kayo sa lungga ninyo. Ititigil ko ang demolition. Simple lang, di ba? Ang Aurora project. Iyon ang thesis ni Marian. Ang pinakamahalaga niyang obra. Isang disenyo ng isang sustainable at eco-friendly na residential building. Iyon ang proyektong nagpatunay sa kanyang talento. Bakit? Tanong ni Marian. Para angkinin mo na naman ang gawa ko? Let's just say may investor akong kailangang i-impress, sagot ni Rico. So ano? Your pride? O ang mga bahay ng mga kaibigan mo? Ibinaba ni Marian ang telepono. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang magwala. Dininig niya ang paghinga ni Lucas na mahimbing na natutulong sa tabi niya. Tumingin siya sa bintana, sa mga ilaw ng mga bahay ng kanyang mga kapitbahay. Ang kanilang kinabukasan ay nakasalalay sa kanyang desisyon. Kinabukasan, nagkita sila ni Rico sa isang coffee shop na malayo sa Navotas, malayo sa kanilang mga mundo. So, what's your decision? Tanong ni Rico, na parang nag-order lang ng kape. Tinitigan ni Marian ang dating asawa, ang lalaking minahal niya, ang lalaking pinangarap niyang makasama habang buhay. Ngayon, sa kanyang harapan, wala na siyang nakitang kahit anong bakas ng pagmamahal. Ang nakita niya ay isang lalaking sakim, desperado, at higit sa lahat, dayuhan. Isang estranghero. Sa sandaling iyon, alam na niya ang kanyang sagot. At sa unang pagkakataon, hindi na siya natakot. No, sabi niya, matatag. Nagulat si Rico. Ano? Ang sagot ko ay hindi. Ulit ni Marian. Hindi ko ipagbibili ang kaluluwa ko at hindi ko hahayaang sirain mo ang buhay ng mga taong tumulong sa akin. Tumawa si Rico, isang tawang mapakla at walang saya. Okay, kung ayaw mo sa madaling paraan, panoorin mo kung paano guguho ang lahat ng pinaghirapan mo. Umalis si Marian sa coffee shop na may bigat sa dibdib pero may gaan sa kanyang pagkatao. Nakalaya na siya. Ngunit pag-uwi niya, isang balita sa TV ang sumalubong sa kanya. Isang weather forecast, isang low-pressure area na mabilis na lumalakas. At ito ay may isang pangalan, Bagyong Amihan, isang super typhoon. At ang direksyon nito, diretso sa kanilang lugar. Ang balita tungkol sa Bagyong Amihan ay kumalat na parang apoy. Signal number 4. Inaasahang tatama ito sa kalupaan sa loob ng 24 na oras. Ang dating problema tungkol sa demolition ay biglang naging maliit kumpara sa paparating na panganib. Kailangan nating lumikas. Sigaw ng isang residente sa isang biglaang pulong. Saan tayo pupunta? Sagot ng isa pa. Puno na ang mga evacuation center. Sa gitna ng gulo, tumayo si Marian at Tomas. Makinig po tayo, sabi ni Tomas. Ang boses ay kalmado, pero matatag. Ang mga bahay na inayos natin, sinunod natin ang mga batayan para maging mas matibay, mas ligtas tayo dito, kaysa sa daan. Pero paano kung hindi sapat? Tanong ni Ate Nena, baka sa mukha ang pag-aalala. Dito tayo sa community hall, sabi ni Marian. Ito ang pinakamalaking istruktura sa lugar at ito ang pinagbuhusan nila ng pinakamaraming oras at materyales. Sabay-sabay nating tatapusin ang pagpapatibay dito.
Dito tayo magkakasama, walang iwanan. Ang kanyang mga salita ay nagbigay ng kaunting pag-asa sa mga residente. Sa mga sumunod na oras, ang buong komunidad ay kumilos na parang iisang katawan. Nagpukpok sila ng mga pako, nagtali ng mga lubid, nagsalansan ng mga sako ng buhangin. Bawat isa ay may ginagawa. Ang takot ay naroon pa rin, pero napalitan ito ng determinasyon. Nagsimulang pumatak ang ulan. Mahina lang sa simula, pero unti-unting lumalakas. Sumunod ang hangin, isang mahinang sipol na unti-unting naging isang umaalulong na halimaw. Nang gumabi, lahat sila ay nasa loob na ng community hall. Mahigit 100 tao ang nagsisiksikan. Ang tanging liwanag nila ay mula sa ilang emergency light at kandila. Sa labas, ang bagyo ay nagwawala. Naririnig nila ang pagaspas ng mga yero na tinatangay, ang pagbagsak ng mga puno, at ang walang tigil na dagundong ng hangin at ulan. Pinatahan ni Marian si Lucas na hindi mapakali sa ingay. Sa tabi niya, si Tomas ay abala sa pag-check sa mga bintana at pinto. Tinitiyak na lahat ay matibay. Kakayanin ba natin to? Tanong ni Marian. Ang boses ay nanginginig. Hinawakan ni Tomas ang kanyang kamay. Kakayanin. Magtiwala ka sa ginawa mo, sa ginawa nating lahat. Sa isang sulok, nagsimulang magdasal si Ate Nena. Sumunod ang iba. Ang kanilang mga dasal ay naging isang mahinang bulong na sumasabay sa ugong ng bagyo. Maya-maya, isang malakas na kalabog ang yumanig sa buong hall. Namatay ang lahat ng emergency light. Kadiliman. Nagsigawan ang mga bata. Narinig ni Marian ang pag-iyak ni Lucas sa kanyang mga bisig. Naramdaman niya ang takot na gumagapang sa kanyang dibdib. Ito na ba ang katapusan? Kalma lang, sigaw ni Tomas. Huwag magpanik. Pero paano ka kakalma kung ang pakiramdam mo ay ginigiba na ang mundo sa paligid mo? Sa gitna ng kadiliman at takot, isang boses ang nagsimulang kumanta. Boses iyon ni Aling Marites. Isang luma, pamilyar na awiting pambata. Leron, Leroncinta. Sumunod ang isa pa, tapos isa pa. Hanggang sa ang buong hall ay napuno ng kanilang mga boses. Nanginginig, sintonado, pero magkakasama. Kumakanta sila para itaboy ang takot, para palakasin ang loob ng bawat isa. Kumakanta sila laban sa sigwa. Naramdaman ni Marian ang pagtulo ng kanyang luha. Niyakap niya si Lucas. Nakikanta siya. Sa gitna ng kanilang pagkakaisa, isang tunog ang bumasag sa lahat. Isang tunog na hindi galing sa bagyo. Isang tunog na malakas, malalim, at nakakakilabot. Isang tunog ng pagguho. Ang portable TV na debaterya sa isang sulok ay biglang umilaw, pinipilit sumagap ng signal. At sa screen, lumabas ang isang breaking news alert. Ang mga salita ay malinaw kahit na nagloloko ang imahe. Breaking, bahagi ng Skyline Towers sa Maynila, gumuho dahil sa bagyong Amihan. Nang mag-umaga, humupa ang bagyo. Ang iniwan nito ay isang tanawin ng pagkawasak. Ngunit sa kanilang munting komunidad sa Navotas, halos lahat ng bahay ay nakatayo pa rin. May mga sira, may mga yero na natanggal, pero buo pa rin ang pundasyon. Isang milagro, isang testamento sa kanilang pagkakaisa. Nagsimulang lumabas ang mga tao mula sa community hall, hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. May mga umiiyak sa pasasalamat. May mga nagyakapan. Nabuhay sila. Ngunit ang pakiramdam ng tagumpay ay agad na napawi nang muling bumalik ang balita sa TV tungkol sa Skyline Towers. Ayon sa mga autoridad, ang penthouse level ng Tower A ang pinakamatinding na pinsala. Kabilang sa mga high-profile residents na hindi pa nakakalabas ay ang CEO ng Lorenzo Corp na si G. Rico Lorenzo at ang kanyang ina, si Jieng Arlene Lorenzo. Natigilan ng lahat. Napatingin sila kay Marian. Isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa kanya. Walang tuwa, walang galit. Isang pakiramdam na malamig at mabigat. Ang mga plano,
Ang mga pulang linya, ang salitang overruled. Ito na ang resulta. Hayaan mo sila. Ang narinig niyang sabi ni Ate Nena sa kanyang tabi, sila ang may gawa niyan sa sarili nila. Karma na yan. Umiling si Marian. Hindi lang sila ang tao doon, Ate Nena. May mga staff, may mga security guard, may mga inosenteng tao. At anong gagawin mo? Pupunta ka doon. Tanong ni Ate Nena, hindi makapaniwala. Marian, isipin mo ang anak mo. Tumingin si Marian kay Lucas, na mahimbing na natutulog sa isang banig, ligtas at walang kamalay-malay sa lahat. Oo, kailangan niyang isipin ang kanyang anak. At dahil sa kanya, kailangan niyang gawin ang tama. Hindi ito tungkol sa kanila, sabi ni Marian. Ang boses ay matatag na. Arkitekto ako. May mga taong nakakulong sa isang gusaling gumuho. Isang gusali na alam ko ang bawat sulok. Humarap siya kay Tomas. Kailangan kong pumunta doon. Hindi na nagtanong si Tomas. Tumango lang ito. Sasama ako. Habang naghahanda silang umalis, pinigilan ni Ate Nena ang braso ni Marian. Ang mukha ng matanda ay puno ng pag-aalala. Mag-iingat ka, Hija. Mag-iingat kayo. Yumuko si Marian at hinalikan ang noo ni Lucas. Hinaplos niya ang malambot nitong pisngi. Humarap siya kay Ate Nena at sa mga mata nito, nakita niya ang takot na nararamdaman din niya. Ate, sabi ni Marian, ang kanyang boses ay nanginginig sa unang pagkakataon. Pakibantayan po ang aking mundo. Ang biyahe papunta sa location ng Skyline Towers ay parang paglalakbay sa isang war zone. Mga nagbagsakang puno, mga poste ng kuryente, mga nagkalat na basura. Nang marating nila ang lugar, ang tanawin ay mas malala pa. Ang dating marangyang gusali ay isa ng halimaw na gawa sa pilipit na bakal at basag na semento. Puno ng mga ambulansya, fire trucks at mga taong umiiyak. Nilapitan nila ang command post. Isang fire chief ang abala sa pagbibigay ng utos. Chief, baka makatulong kami, sabi ni Thomas. Engineer po ako at siya po. Salamat, pero delikado na masyado, putol ng chief. Unstable ang structure. May isang area sa taas na hindi namin mapasok. Malaki ang tsansang gumuho anumang oras. Walang may alam ng ligtas na daan papasok. Inilabas ni Marian ang kanyang tablet. Nanginginig ang mga kamay. Binuksan niya ang file na ipinadala sa kanya. Ang orihinal na plano. Ang kanyang plano. Huminga siya ng malalim at humakbang pasulong. Lahat ng mata ay napunta sa kanya. Ako, sabi niya. Ang boses ay malinaw at malakas. Sa gitna ng kaguluhan, tumingin siya sa chief, sa mga plano, at sa nagbabantang guho sa kanyang harapan. Alam ko ang daan. Iginuhit ni Marian sa isang whiteboard ang isang mabilis na sketch ng floor plan. Tinuro niya ang mga pasilyo, ang mga poste, at ang mga pader na alam niyang gawa sa mas matibay na materyales base sa kanyang orihinal na disenyo. Dito, sabi niya, binibilugan ang isang maintenance corridor. Ito ang pinakamatibay na section. Ito ang gulugod ng palapag na yan. Kung may daan papasok, dito yon. Nag-alinlangan ang fire chief, pero ang kumpiyansa sa boses ni Marian at ang detalye sa kanyang mga paliwanag ay nakakumbinsi sa kanya. Okay, magpadala tayo ng isang small team. Ikaw at ang kasama mo may iwan dito. Hindi, mabilis na sagot ni Marian. Ako ang kailangang pumasok. Hindi nila alam kung ano ang hahanapin. Ako, alam ko. Bawat bakal, bawat pader. Nagkatinginan ng chief at si Tomas. Nakita ng chief ang determinasyon sa mga mata ni Marian. Isang tingin na hindi kayang tutulan. Sige, sabi ng chief. Pero isang maling galaw lang, aatras tayong lahat. Sinamahan ni Marian ang dalawang rescue worker. Bago sila pumasok, hinawakan ni Tomas ang kanyang braso. Marian, mag-iingat ka. Tumango lang siya,
Pero ang tingin na yon ay sapat na. Ang loob ng gusali ay nakakakilabot, kadiliman, alikabok, at ang nakakabinging katahimikan na paminsan-minsan ay binabasag ng tunog ng tumutulong tubig o gumagalaw na mga debris. Sinundan nila ang daan na sinabi ni Marian. Bawat hakbang ay maingat. Bawat anino ay tila isang panganib. At narating nga nila. Ang penthouse, wasak. Ang isang buong pader na dapat ay salamin na nakaharap sa dagat ay wala na. Sa isang sulok, sa ilalim ng isang gumuhong kisame, nakita nila sila. Si Rico ay nakaupo sa sahig. Ang kanyang binti ay naipit sa isang malaking tipak ng semento, duguan. Si Arlene naman ay nasa tabi nito, umiiyak. Ang kanyang mamahaling damit ay puno ng alikabok at punit. Nang makita nila si Marian na nakasuot ng hard hat at may dalang flashlight, natigilan sila. Ang kanilang mga mukha ay nagpakita ng sunod-sunod na emosyon. Gulat, pagkalito at isang bagay na hindi pa nakita ni Marian sa kanila dati. Hiya. Tulong. Halos pabulong na, sabi ni Arlene. Walang sinabi si Marian. Sumenya siya sa mga rescuer na agad na kumilos para alisin ang semento sa binti ni Rico. Habang abala ang mga ito, inilibot ni Marian ang ilaw ng kanyang flashlight sa paligid. At doon, nakita niya ito. Isang bakal na personal safe ni Rico. Nabuksan dahil sa impact ng pagguho. Nagkalat ang mga dokumento sa sahig. Mga papeles na may letterhead ng mga supplier. Mga resibong nagpapatunay sa pagbili ng mga substandard na materyales. Walang nag-iisip. Kinuha ni Marian ang kanyang cellphone. Itinago niya ito sa gilid at habang nagpapanggap na tinitingnan ang pinsala sa istruktura, palihim niyang kinukuhanan ng video ang mga dokumento. Sinisiguradong malinaw ang bawat detalye. Nang matanggal ang semento, inalalayan ng mga rescuer si Rico. Si Arlene, sa sobrang takot, ay napakapit ng mahigpit sa braso ni Marian. Naramdaman ni Marian ang panginginig ng matanda. Hindi siya kumibo. Hinayaan niya lang. Sa isang sandali, hindi niya nakita ang isang halimaw, kundi isang natatakot na ina. Hinawakan ni Marian ang kamay ni Arlene, isang marahang pagpisil para sabihing, ligtas ka na. Bago niya ito iabot sa isang rescuer, inilabas na nila si Rico na inilagay agad sa isang stretcher. Bago ito tuluyang dalhin palayo, nagtama ang kanilang mga mata. Walang pasasalamat sa mga mata ni Rico. Puot! Huwag mong isipin na utang ko sa iyo to. Sabi nito sa isang mahinang boses na puno ng lason. Sisirain pa rin kita. Hindi sumagot si Marian. Tumalikod lang siya at dahan-dahang naglakad palabas ng gusali, pabalik sa liwanag. Hawak niya sa kanyang cellphone ang katotohanan at sa kanyang puso, isang kakaibang kapayapaan. Paglabas ni Marian mula sa gusali, sinalubong siya ng liwanag ng mga kamera at ng sigawan ng mga reporter. Siya ang babaeng misteryosong pumasok sa guho. Siya ang nagligtas sa mga Lorenzo. Ngunit bago pa man siya makuyog ng mga tanong, mabilis siyang hinila ni Tomas palayo sa gulo. Okay ka lang? Iyon ang unang tanong ni Tomas. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. Tumango si Marian. Ipinakita ang kanyang cellphone. Nakuha ko na ang lahat. Sa opisina ng NGO, pinagsama nila ang lahat ng ebidensya. Ang orihinal na plano, ang video mula sa USB, at ngayon, ang malinaw na video ng mga dokumento mula sa safe ni Rico. Isang kumpletong kwento ng kasakiman at panloloko. Ibinigay nila ito sa isang pinagkakatiwalaang abogado ng NGO na agad namang dinala ito sa tamang ahensya ng gobyerno. Sinubukan pa ni Rico na gamitin ang kanyang pera at impluwensya mula sa ospital. Naglabas ang kanyang kampo ng isang statement, pinupuri ang kabayanihan ni Marian at ipinapangako na tutulungan ang lahat ng biktima habang sinisisi ang hindi inaasahang lakas ng bagyo sa nangyari. Pero huli na ang lahat. Kinabukasan,
Ang video ni Marian ay laman na ng lahat ng balita. Lumabas din ang testimonya ng trabahador na nagbigay ng USB. Sunod-sunod na investigasyon ang binuksan. Ang Lorenzo Corp ay gumuho ng mas mabilis pa kaysa sa kanilang gusali. Ang kwento ni Marian ay naging inspirasyon. Ang arkitektong nagligtas sa mga taong sumira sa kanya. Naging simbolo siya ng katatagan at integridad. Ang komunidad sa Navotas ay biglang naging sentro ng atensyon. Ipinakita nila sa buong bansa kung paano sila nakaligtas sa bagyo dahil sa pagtutulungan at sa tamang kaalaman na ibinahagi ni Marian. Isang araw, habang naglalakad si Marian sa dalampasigan, nilapitan siya ng isang reporter. "Miss Marian, marami ang nagsasabi na ito na ang pinakamatamis na paghihiganti. Ano po ang masasabi ninyo?" Tumingin si Marian sa mga batang naglalaro sa di kalayuan. Tumingin siya sa mga bahay na sama-sama nilang itinayo. Tumingin siya kay Lucas na masayang kinakawayan siya mula sa mga bisig ni Tomas. Ngumiti siya. "Hindi ito paghihiganti," may nahon niyang sagot. "Ito ay pagtatama ng mali. Hindi ko na iniisip ang nakaraan. Ang mahalaga ay ang ngayon at ang kinabukasan na bubuuin namin. Ang pagbangon ng komunidad namin, iyon ang tunay na tagumpay." Nang gabing iyon, habang tahimik silang naghahapunan sa karinderya ni Aling Marites, iniabot ni Tomas ang isang sobre kay Marian. "Galing sa City Jail," sabi ni Tomas, "pinabibigay sa'yo." Nanginginig ang mga kamay ni Marian habang binubuksan ito. Ang sulat kamay sa loob ay magulo, nanginginig, at may mga bakas ng luha. Galing ito kay Arlene. Tinitigan muna ni Marian ang sobre nang matagal bago niya ito tuluyang binuksan. Sa loob, isang piraso ng papel na may sulat ni kamay. Hindi ito mahaba. Walang mga formal na pagbati o magagarang salita. "Marian, walang salita ang makakapagsabi kung gaano ako nagsisisi. Sinira ko ang buhay mo dahil sa inggit. Dahil nakita ko sa iyo ang lahat ng gusto kong maging, pero hindi ko nagawa. Nakita ko kung gaano kakamahal ng anak ko noon, at natakot ako na mawala siya sa akin. Sinira ko ang sarili kong pamilya dahil sa sarili kong kadiliman. Patawad. Isang salitang huli na para sa lahat, pero sana malaman mo mula sa isang pusong wasak na karapat-dapat ka para kay Lucas. Karapat-dapat ka sa lahat ng ligayang nawala sa iyo. Salamat sa pagligtas mo sa amin. Hindi ko yon malilimutan." Arlene tinupi ni Marian ang sulat. Wala ng luha, wala ng galit. Ang naroon na lang ay isang pakiramdam ng pagtatapos. Isang kabanatang tuluyan ng nagsara. Lumipas ang mga buwan. Si Rico ay nahatulan ng mahabang pagkabilanggo. Ang Lorenzo Corp ay nabangkarote. Ngunit sa Navotas, isang bagong simula ang umuusbong. Dahil sa atensyon ng media, dumagsa ang tulong mula sa iba't ibang organisasyon. Ang NGO ni Tomas, kasama ang local government, ay naglunsad ng isang malaking housing project para sa komunidad. Isang proyektong pinamumunuan ng kanilang head architect, si Marian. Hindi na sila nagtayo ng mga bahay na pinagtagpi-tagpi. Nagdisenyo si Marian ng mga tahanang simple, mura, pero matatag at kayang labanan ang anumang bagyo. Bawat disenyo ay may puso. Bawat poste ay may pag-asa. Isang hapon, sa mismong groundbreaking ceremony ng proyekto, tinipon ni Marian ang buong komunidad. "Ang pundasyong itatayo natin ngayon ay hindi lang gawa sa semento at bakal," sabi niya sa lahat. "Gawa ito sa ating pagkakaisa, sa ating katatagan, at sa ating paniniwala na kahit gaano kalakas ang bagyo, basta't magkakasama, kaya nating bumangon." Nagpalakpakan ang lahat. Sa gitna ng kasiyahan, lumapit si Tomas sa kanya. May hawak itong hindi isang singsing, kundi isang blue-green na folder. "Marian," sabi nito, medyo kinakabahan. "Alam kong pareho tayong naniniwala sa pagtatayo ng mga bagay na pangmatagalan." Binuksan nito ang folder. Sa loob,
isang architectural plan, isang maliit pero magandang bahay, nakatayo sa isang munting lote na nakaharap sa dagat. May 2 kwarto ito, isang malawak na bintana, at isang maliit na garden sa gilid kung saan pwedeng maglaro ang isang bata. Sa ibaba ng plano, may nakasulat na pangalan, ang ating tahanan. Gusto kong itayo to, sabi ni Tomas, nakatingin diretso sa kanyang mga mata. Pero ayokong itayo ng mag-isa. Marian Reyes, gusto mo bang tulungan akong itayo ang pamilya natin? Tumulo ang luha sa mga mata ni Marian. Pero ngayon, luha ito ng purong kaligayahan. Tumingin siya kay Lucas na masayang naglalaro sa paanan nila. Tumingin siya sa komunidad na naging pamilya niya. At tumingin siya kay Tomas, ang lalaking naging pundasyon niya sa gitna ng pagguho. Tumango siya, hindi makapagsalita. Niyakap siya ni Tomas sa gitna ng malakas na palakpakan at hiyawan ng kanilang mga kaibigan. Sa wakas, pagkatapos ng mahabang sigwa, natagpuan na ni Marian ang kanyang tahanan. 5 taon ang lumipas. Ang dating eskinita na masikip at maputik sa nabotas ay isa ng maaliwalas na pamayanan. Ang mga bahay ay nakatayo ng dikit-dikit pa rin, ngunit ngayon ay may kulay, may kaayusan, at may tibay. Sa bawat bintana ay may nakasabit na halaman. Sa mall small plaza sa gitna, may mga batang naglalaro ng habulan. Isang batang lalaki, mga 6 na taong gulang, ang maliksing tumatakbo habang hawak ang isang saranggola. Papa, mas mataas pa. Sigaw niya. Si Tomas, na may ilang hibla na ng puting buhok, sa kanyang sentido ay tumawa habang bitbit ang rolyo ng sinulid. Sige Lucas, paliparin mo lang. Sa di kalayuan, mula sa veranda ng isang bahay na simple pero may pinakamagandang tanawin ng paglubog ng araw, pinapanood sila ni Marian. Hawak niya ang isang tasa ng mainit na kape at nakapatong ang kanyang ulo sa balikat ng isang pamilyar na figura. Ang ganda pa rin niyang pagmasdan, ano? Sabi ni Ate Nena, na ngayon ay kasama na nila sa bahay. Hindi na ito kasing sungit ng dati, pero hindi pa rin nawawala ang pagiging prangka. Manang-mana sa iyo ang katatagan, Marian. Ngumiti si Marian. At sa inyo po ang katapangan, Nay Nena. Tinawag na niyang nanay ang matanda. Pinatawad na ni Marian ang lahat. Hindi niya kinalimutan ang sakit dahil bahagi iyon ng kung sino siya ngayon. Ngunit ang sakit na yon ay hindi na isang sugat na dumudugo. Isa na lang itong pilat, isang paalala hindi ng pagtataksil, kundi ng sarili niyang lakas. Natagpuan niya ang kapayapaan hindi sa paglimot, kundi sa pag-unawa. Ang aral na naiwan sa kanya at sa lahat ng nakasaksi sa kanyang kwento ay simple lang. Ang tunay na pundasyon ay hindi gawa sa semento o bakal. Ito ay gawa sa pagmamahal na kayang magpatawad, sa komunidad na handang dumamay, at sa pag-asang kayang bumangon kahit mula sa pinakamatinding pagguho. Tinawag ni Tomas ang kanilang pansin. Marian, halika dito. Picture tayo. Bumaba si Marian, kasama si Nanay Nena. Tumayo siya sa gitna ni Tomas at Lucas. Sa likod nila, ang papalubog na araw ay nagpipinta ng kulay kahel at lila sa kalangitan. Niyakap ni Tomas ang kanyang baywang. Hinalikan ni Lucas ang kanyang pisngi. Sa isang iglap, sa isang kuha ng kamera, ang lahat ay perpekto. Hindi ito isang buhay na walang problema, pero ito ay isang buhay na buo. Dahil sa huli, ang pinakamatibay na istruktura na kanyang naitayo ay hindi isang gusaling lumalaban sa bagyo, kundi isang pamilya, isang tahanan, ang tahanan ng kanyang puso.